Hello! Hi, Ma'am Karen. Hello, po. Daddy Frankie. Ayan. Wow! Welcome Grabe po. naman to, nagulat po ako dito. Dito ako nagulat. Ay, thank you, Ma'am. Wow, isa ka ng isa ka ng institusyon. Okay. Ang laki-laki naman ng lugar na ito. Kailan nyo ito pinatayo? Siguro mga 1 taon na. 1 year na ang Opo. shelter. Pero unti-unti naman kino-construction pa rin sa gilid-gilid. Oo. At kapag may nare-rescue ka, dinadala ninyo sa Yes. shelter. Yes po. Wow, alright. Si Oliver naman, na-rescue. Hindi naman po. Inilapit siya sa akin ng pamilya niya kasi hindi nila kayang alagaan, hindi nila kayang igamot. Actually, ikinulong nila yan for 20 years. Oh, why? Ma'am Mary Jane? Mary Jane. Yes, tama. Ako si Karen. Mary Jane. Hello. I thank you, thank you. So, ito yung pinagdidebatihan. Yes po. Sa online. Hello. How are you feeling now? Anong nagbago sa pakiramdam mo? Medyo nagiging okay na po ako. Ayun po. Tahimik, payapa na rin po yung isip ko. Ganun po. Dati ba ano ang nasa isipan mo? Medyo magulo po. Dati po tinatali po nila ako. Pag hindi po ako gumalaga at manakit. Ito si Ma'am, oh. Si Ma'am Nida. Oh, Nida, si Karen ako. Oh, Nida, kamusta ka naman, Nida? Ayos lang po. Okay ka. Ano bang dati mong trabaho, Nida? Ex-abroad siya, Ma'am. Wow, OFW ka? Shell, ano ang pakiramdam mo na ang mister mo, kumbaga, hindi lang pamilya ninyo ang pinagkakaabalahan niya. 'Di ba? Maraming ibang tao dito sa lugar ninyo. Hello! Hi, Ma'am Karen. Hello, po. Daddy Frankie. Ayan. Wow! Welcome Grabe po. naman to, nagulat po ako dito. Dito ako nagulat. Ay, thank you, Ma'am. Wow, isa ka ng isa ka ng institusyon. Okay. dito sa lugar na to. Yeah. Wait, itong property na ito, ano to, why is it so big? Bali, Ma'am, nabilit ko to noon pa. And then, nung nag-charity tayo, naisipan kong gumawa ng ganito. Oo. Pasok muna tayo, Ma'am, para Gaano hindi kalaki kami... ba ang lupang to? Itong lahat I na think, ito. 2 hectares? 2 hectares. Yes po. Pero a little bit portion lang yung pinapadiran ko Oo. para hindi ko naman napadiran lahat. I see. Oo. So, itong lugar na ito, what is this? Ito? Parang Yes. tirahan ng mga nare-rescue namin. So ito yung shelter. Yes, ma'am. Ito yung kilala na shelter na pinatayo mo. Yes, ma'am. Oo. Bakit ka ba nagsimula na magpatayo ng shelter? Para sa mga nare-rescue namin, para dito namin sila ilalagay. Oo. Kasi pagka sa bahay naman namin dati, maliit, di ba? So, para every time na may nare-rescue kami, tutulungan namin, mayroon silang tutuluyan na maayos. Yeah, pero ang laki-laki naman na lugar na ito. Kailan nyo ito pinatayo? Siguro mga 1 taon na. 1 year na ang Opo. shelter. Pero na ito. unti-unti naman kino-construction pa rin sa gilid-gilid. Oo. At kapag may nare-rescue ka, dinadala ninyo Yes. sa shelter. Yes po. Wow, alright. Kagaya ni Bandam po. Ay, hello. Isa rin po yan. Si Karen ako at si Banda. Dati napanood kita eh. Ay, talaga? Balitay. Thank you, thank you. So, bakit yun ni-rescue si Banda? Si Bandam naman, hindi man na-rescue yan. Kusang pumunta sa bahay ko sa Makati. Oh, Sabi niya, gusto niya tumira sa akin. harap ka dito sa Yes, opo. tapos. O yun, tinanggap ko siya kasi sabi niya wala siyang pamilya. Halos po siya, no read, no write po yan. Really? Yes. Hindi ka ba nakapag-aral, Banda? Bakit? Hindi. Wala pa putik-putik eh. Kahit grade 1, hindi ka pinapasok ng magulang mo noon. Hindi rin. Dati, Pero paano mo nahanap si Daddy Frankie? lalakad akong Malate, Makati. Inanap ko bahay niya. Wow, so Nanonood din siya. pero palaboy siya noon. Yes. Nanonood siya, tapos hinanap. Hinanap niya. So parang in-adapt mo na. Hindi Yes. naman formally, pero nandito na Opo. siya. Pero minsan umaalis din siya pag na-board siya, aalis siya for 5 days. After that, babalik ulit. Hinahayaan ko lang siya. Wow. Hello. Iba, kakaiba yun. Ayan. Pasok Grabe tayo, ka rin. So, ang may TV sila. Yes po. May TV sila dito and they have an open kitchen. Yeah. So, sino nagluluto dahil? Meron kaming kasama. Yes po. At sinisweldohan mo yun? Yes po. Grabe naman dito. Baka mamaya
sila kumakain Yes po. together. Sabay-sabay sila dito. Oo. Yun. Parang one big family kami. Yes. Meron ka bang mga patakaran? May rules ba sa shelter? Yes po. Ano yung mga kunyari, sa mga na-rescue namin, once na pumasok na sila rito, bawal magyosi, bawal mag-inom. Yun Okay. po. Pero welcome yung family nila. oo. So, bawal yosi, bawal inom. Pero let's say breakfast, lunch, dinner. 3 times yun dito. Yes po. At they have to eat ba together? Yes po. Okay. Pero may time na yung isa kasi hindi para-paras ang attitude nila. Pero pag nandito ako, minimake sure ko na sabay-sabay sila. Pero pag wala ako, minsan busog pa ako, sabi ng isa. So iniintindi natin sila. Oo. Kasi hindi pare-pares ang mood nila minsan eh. Okay. Okay, pasok tayo. Grabe, okay. Oo. Ayan, andito yung mga kasama namin. Ay, hello. Si Kuya Oliver. Hi, hello po. Si Kuya Junjun. Hello. Si Karen po ako. Is that okay ba that we're shooting them? Yes, it's okay. Is that okay lang sa inyo? Okay lang. Medyo madamot magsalita, lalo na pag bagong kita niya. Oh. Ay, Kuya Oliver, say hi to Ma'am Karen. Si Oliver naman na-rescue. Hindi naman po. Inilapit siya sa akin ng pamilya niya kasi hindi nila kayang alagaan, hindi nila kayang igamot. Actually, ikinulong nila yan for 20 years. Oh, why? Nag-viral po sa akin yan, ma'am, kasi talagang nakakaawa. Tsaka, Pero bakit siya kinulong? sabi ng mga kapatid, hindi nila kayang isustain yung gamot niya. Kaya yun, nung tinulungan ko siya, awa ng Diyos sa gabay at tulong ng ating Panginoon. Kasi dati talaga, hindi nakalakad yan. Oo. Tapos yung hair niya sobra. Pasintabi sa mga kumakain. Talagang naliligo siya sa sarili niyang dumi. Nung time na na-rescue namin. So, ilang araw na nandito si Oliver? Ilang buwan na yan, guys? Oo. September po, tapos madala ng pagamutan ng 9 months na siya. 9 months. Oliver, kamusta ka naman? Okay. Pero baka gusto niya magpahinga. Okay lang. Ayoko siya. No, it's okay po. Okay lang. Oo. Can I Okay. shake your hand? Pwede daw makipagkamay. Okay lang ba? Kayo ka. Okay lang naman. Yes. Ako nga pa si Olivera. Okay, hi Oliver. Si Karen ako. God bless you. Tapos eto si Sir, huwag na natin. Okay. Opo. So ito si Sir na-rescue. Yes po, recently. yan. Walang family yan. Until now, hinahanap pa namin. Yung family? Yes po. Oo. And then, si teacher. Hello. Hello. So you have a mix of men and women. Opo, nakahiwalay ang higaan. At hiwalay. So Opo. parang nagiging talagang it's a home. Yes po. Parang may community na dito. Hello. Hi. Ma'am Mary Jane. Mary Jane. Yes, tama. Ako si Karen. Mary Jane. Hello. I thank you. Thank you. So, ito yung pinagdidebatihan. Yes po. Sa online. Hello. How are you? How are you? So, ano yung kwento naman si Mary Jane? Paano napunta rin? Si Mary Jane, licensed teacher yan. Oh, dito ka, Daddy Frankie. Okay. Licensed teacher. Licensed teacher si Mary Jane. Yes po. And then, May stress po kasi ako. Galing po ako ng call center. oh, teka lang. Sa Okay. Pasay po. So, dati kang teacher, tapos, Tapos po, na-stress po ako. Na-depress po. Kasi bago po ako nagturo, nag-work pa po ako sa call center. Hindi ko po yung panggawing trabaho. Yan po. wala ka bang pamilya? Yung trigger. Meron pa akong pamilya. Okay, ba't ka napunta dito? Yun, si Daddy Frankie po ang tumulong sa akin po Okay, na mapagaling. pero may anak ka ba? Wala po. Wala kang anak, oo. Pero saan ka nakatira? Outpatient po ako. I see, oo. Dumadalo lang po ako dito. I see, taga Pangasinan ka. Opo, Frontline. How nice. So dumadalaw ka, umuwi ka sa inyo. Opo. Wow, so magtuturo ka ba ulit? Opo. Pagka magaling na po. So
pag ganun, Daddy Frankie, anong tulong ginagawa mo? Like, nung lumapit si Mary Jane sa'yo, what did you do? Lumapit sa akin ng actually ang lumapit nag-message sa amin nito si Vice Mayor eh. Ay, wow, yung Vice Mayor na Yes nagme-message. po, Vice Mayor namin ang nag-ask lang ng help kung pwedeng tulungan, and then pinuntahan namin sa bahay. Although na-notify ko rin na tinulungan din siya ng LGU. Oo. Pinuntahan din sa bahay. Kaya lang syempre sa dami siguro ng tinutulungan nila. Oo. And then nung nakita namin, nakilala namin, inassist ko siya, dalhin, bigyan ng i-assist sa tamang pahinga. So, what do you do pag ganon? So, let's say si Mary Jane, she needed help. Do you bring them right away to a psychiatrist? What do you do? Yes po. Kailangan dalhin agad sa doktor, and then pero kakausapin muna namin ng mga magulang para malayo tayo sa kapahamakan. Oo. Kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyari bago namin talaga inuuwi or kinukuha din diretso dito. Kailangan na ipag-usap muna kami sa mga magulang niya. Yes. Yes. So, sino nagsasabi if a person is already well? Sino yun? Mayroon akong may family doctors din kami Oo. na talagang magsasabi rin sa akin kung talagang okay na siya. And ano ang kay Mary Jane? Ano po? Si Mary Jane, anong diagnosis niya? Ano siya? Oo. Ano yung diagnose sa'yo, be? Ang mga ininom ko pong gamot, bipolar Bipolar, disorder yes. Pero ang sabi ba ng doktor, okay ka na? Are you getting better? po. Opo. Oo. Nag-improve na daw po ako. Do you want to teach again? Yes po. Tapos every 2 months na po ang check-up ko. Dati po every month. I see, okay. Yeah. Wow. Yan po siguro improvement kasi hindi na po every month na. So, how are you feeling now? Anong nagbago sa pakiramdam mo? Medyo nagiging okay na po ako. Ayun po. Tahimik, payapa na rin po yung isip ko. Ganun po. Dati ba ano ang nasa isipan mo? Medyo magulo po. Dati po tinatali po nila ako. Pag hindi po ako gumalagala at manakit. Oo. Kayo nagtatali? Hindi, ma'am. Actually, nung dumating ako sa bahay nila, awang-awa ako Sila? sa kanya, yung magulang niya. Kaya Tinatali ka nila noon. nung pinuntahan ko, ma'am, pinatanggal ko yung tali. Oo. Kinausap ko yung parents niya. Yun, awa ng Diyos, eto na siya. Pero ganun rin kasi medyo kulang sa information, no? Opo. Pag hindi makontrol ang isang tao, lalo na sa probinsya nangyayari, yun yung tinatali o kinakadena, and that's not the way. Yes. Yeah. Actually, ang katwiran ng mga magulang minsan, kaysa lumayo, mawala. Oo. Kasi hindi talaga nila makontrol. Yun naman, they mean well, but they don't know what to do. Yes. Pero kasi sa akin dito, walang nangyaring itinali or what eh. Oo. Pagdating dito, kinakausap namin sila ng maayos, pinapakain, tinitreat sila as a normal. Alam natin yung kanilang problema, so tayo ang mag-adjust. And ikaw naggagastos lahat ng medication? Yes po. Wow, kasi ang antidepressants, hindi po mura yun. Opo. Kasi I know that because I have somebody close to me na nag-antidepressant, na naka-experience nun, and hindi biro yung gastos nun. Yes po. Oo. Kaya naman. Kaya you're Opo. just committed. Eto si ma'am, Si Ma'am Nida. Nida, si Karen ako. Nida, kamusta ka naman, Nida? Ayos lang po. Okay ka. Ano bang dati mong trabaho, Nida? Ex-abroad siya, ma'am. Wow, OFW ka? Anong ginagawa mo noon? Sa bahay. Sa bahay po. Parang domestic ka noon. Yes. And then, ano nangyari, Nida? Paano mo nakilala si Daddy Frankie? Ba't ka napunta dito? Yung lola niya, Ay, hindi mo siya kilala, pero ngayon kilala mo siya. Paano ka napunta dito? Hindi ko alam eh. Bigla na lang nag-ano sila dun sa bahay eh. Ano nangyari? yung lola niya, nakita ako dyan sa palengke. Sabi niya, Daddy Frankie, baka pwede mong puntahan yung apo namin. Yan. Kaya pinupuntahan namin sa bahay, and then kinausap yung tatay. Nakita namin sobrang hirap ng buhay nila. Hindi nila kaya. Oo. So, sabi ko, ginawan ko ng paraan. Awa ng Diyos naman, eto na siya unti-unti. Pero may formal diagnosis ba? Yes, schizophrenia. Oh, really? Yes. Oo. Do you know what that means? Naiintindihan mo ba yun?
Kaya babalik pa rin kami this coming Friday. Babalik pa rin kami ulit. Now, Daddy Frankie, naiintindihan ko na nakilala ka dito sa Pangasinan that you help people. Yes. Kaya nga po, bago ko sila dadalhin dito, nakikipag-ugnayan ako sa kanilang parents, sa kanilang magulang. Sinasabi ko yung consequence, may tiwala sila. At lahat naman ng nangyayari dito, transparent kami. Anytime pumupunta yung mga magulang nila pag gusto nilang makita. And then pagka okay na yung mga na-rescue natin, siya rin na maibabalik namin sa kanilang pamilya. Pero ang mayor nyo, ang vice mayor, clearly, alam nilang ginagawa mo to. Yes po. Kino-congratulate nga ako ni Mayor. Kumbaga natutuwa siya sa ginawa ko. Punta dito ang Mayor and then Vice Mayor. So, lang pasalamat nila sa ginagawa natin pagtulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan na walang-wala talaga. Sa hirap kasi ng buhay. Kasi, pag sila naman ang pupunta, syempre, kung sa Maynila, halimbawa, ay malalayo, lalo na pagka ang patient natin is nagwawala, kailangan talaga private vehicle. Diba? Kaya napakahirap, laking gastos. Sige, sir, introduce mo Si ano naman, kaya JR. Ayoko na ako. Yan. Go ahead. Si JR, hi JR, saan mo nakilala? Sa Bulacan yan, inilapit lang din sa sa amin yan. Pero hinahanap namin ng pamilya niyan. Bali dalawa yung namin dito na walang pamilya. Ito si JR and then si Kuya Junjun. Pag ganun, alimbawa walang pamilya, sinusurrender sa'yo, sinusundo mo lang. Yes. Minsan kagaya nito ibinigay sa akin to di ba? Kaya nung kinuha namin siya, pinapanawagan ko until na wala pa kami nahanap na pamilya. So hopefully na may makipag-ugnayan para ma-turn over natin sa pamilya. Kasi okay naman na sila. Hi JR. JR, ilang taon ka na? Matanda na ako. Ilan? Hindi ko rin alam, pero matanda na. Matanda ka na, pero hindi mo alam. Alam mo ba taga saan ka, JR? Sa Bulacan. At taga Bulacan. Kilala mo ba nanay at tatay mo? Hindi. May mga kapatid ka ba, JR? Meron. Meron. Yung nag-surrender kay JR sa inyo, kapamilya niya? Hindi rin po. Bali concern lang. Kaya Concerned citizen. Parang nakikita nila yung ginagawa natin. Sabi nila isa pwedeng paki-rescue mo to Daddy Frankie. Pero bago namin kinuha ito doon sa lugar kung nasaan siya, nakipag-ugnayan kami sa barangay. Okay. At masaya sila na nakuha namin dahil ilang taon na raw doon. Sa silong lang ng punong kahoy siya natutulog. Pero ang medyo delikado sa ginagawa ninyo, buti mabait kayo. Pero halimbawa ang tao ay hindi tulad nyo, tapos na-surrender sila doon. Naibigay sila sa taong hindi mabuti ang pakay. Diba? Isn't that also dangerous? Yes po. Sa amin, ginagawa lang namin ng mabuti, kaya nga pasalamat ako kasi may mga taong nagtitiwala sa akin. Siguro dahil nakikita nila yung ginagawa namin. Kaya masaya ako na may tiwala yung mga kababayan natin. So bakit una ang dami mo dito bigas? Eto, bigas. Dami kong bigas dito. Eto, pagkain nila. Lahat ito? The same time, pagka nag-mission kami, pinapamigay namin. Kasi ito yung pangunahing kailangan ng mga may hirap, kaya hindi talaga ako nagpapawala. Every time na umalis kami, magdadala ako 4-5 para sa mga lolo't lola na walang bigas. Mga lolo't lola kasi wala nang kakayahan maghanap buhay. Oo. Kaya ito ang prepared kong ibigay. Yeah, oo. So, siguro iniisip ng ilan, ano ba, tatakbo ka ba sa politika? Bakit ganito ang Daddy Frankie? Naisip mo na ba yun? Hindi po. Hindi, totoo. Masaya po ako sa aking ginagawa na pagtulong. Oo. Ayoko naman magsalita ng tapos, pero sa panahon na to, sa araw na to, wala akong iniisip na ganon. Kasi negosyante ka talaga, Daddy Yes, Frankie, no? So, nagne-negosyo ka pa hanggang ngayon. Yes. Right? You still supply Yes. Supplier ako sa mga Japanese restaurants. Oo. So, supplier ka, may negosyo ka, at nagva-vlog ka. Ang nagsusustain ba ng shelter is the vlog or the business? May time na hindi nasusustain ng vlog kasi
sa mga driver ko pa lang, lahat yan may family, may sweldo yan. Pati yung yaya namin dito, nag-aalaga. Lahat yan may sweldo kasi may pamilya. Hindi naman sila pwedeng tumulong lang sa akin na free. Lahat yan may sweldo. Kaya minsan kumukuha ako sa business ko. Ganun lang po. At hindi kayo nag-aaway mag-asawa na ibang negosyo nyo. Ayan si Mrs. Ano po. Meron din akong ano ma'am, ito ibibigay ko naman sa school to, sa mga estudyante. Eh bakit nga ang tsaga-tsaga? Yung bilib ako sa inyo. Oo. Masarap kasi makatulong. Oo. So, have you always been involved in charity? Yes po. Ever since before? Yes po. Sige, magpasok po tayo. Okay, so ito ang second floor ng Yes. shelter. Opo. Okay. Pero how do you keep them safe? Halimbawa, kunyari, hindi mo naman ma-predict ang pag-uugali nila. What if meron sa kanila sasaktan sarili nila o mananakit ng iba? Kasi How do you prevent that? yes, ma'am. Once na kinuha namin yung patient, sa doktor muna. Okay. And then si doc naman ang magsasabi kung pwede na siyang iuwi para dito na ang pagtuloy-tuloy ng kanyang gamutan. Doktor dito sa Pangasinan. Dinadala namin sila sa Mandaluyong kung saan bahay pagamutan. Oo, doon. Yan. And then, yung mga minor sa family doctors namin, kay Doc Lagman. Pero you don't keep minors here. Yes, yes. Oh, meaning you don't help minors. Bawal po kasi. Oo, Kung mayroon man kaming nare-rescue na minor, doon lang sa family niya. Then, pupunta-puntahan lang namin. Wala pa kaming inuwi dito kasi mahirap. Saan mo nakuha yung puso mo na ganito, this commitment, na gusto mo mag-rescue ng tao, tumulong? Is it because of YouTube? Hindi. Kasi nung umpisa, nung hinihelp ko yung mga senior lang talaga. Oo. And then, Bago ka pa nag-social Opo. media, ginagawa mo Yes na. po. Mahilig na talaga akong mag-abot-abot kahit maliit na bagay sa mga nasa lansangan. And then, eto, nung nagkaroon ng social media hanggang sa parang na-addict na rin akong tumulong na napakasarap kasi sa pakiramdam na may napapagaling, may nagtatagumpay. And parang masaya ako. Oo. Okay. So, ito ang second floor. Opo. Alright. Sa'yo. Ito unused. Ito Opo, pagka may mga bisita. Ito siguro sa'yo naman. Opo. Okay. Dito sila, yung mga boys dito. So, mga lalaki. Opo. So, right now, you have dalawa ang ka-shelter nyo na men. Opo. Dalawa sila. But how do you know that they won't hurt each other? Binabantayan namin. Hindi pwede silang maiwan na walang kasama. Okay. Alright. And then, Ito, CR po. okay. So, sa kanila, may nag-monitor on their hygiene? Yes po. Oo. To make sure every day na Yes po. usually kasi social worker gumagawa nun. So sa inyo, sino? Everyday pinapaliguan yan. Ina-assist sila. Sino yun? Si yung kasambay namin, si Ate Penny. Hindi kasi, may time kasi na kahit sabihin mo bukas nakalimutan nila yan. Kaya kailangan nakamonitor ka lagi. Although mababait naman na yung mga yan. Kasi hindi sila papayagan ng doktor na iuwi dito pag hindi pa okay yung So how long do you keep? How long are they able to stay here? Kasi if they want to leave, aalis naman sila. Hindi nyo hinihinto. Hindi naman. Oo, kasi bawal yun. Opo. Right? So halimbawa may gusto nang umuwi, umalis na, hayaan nyo. Yes po, ihahatid namin sa pamilya. Ihahatid, oo. Kahit sabihin natin na minsan magaling na siya talaga, kami rin mismo ibigay namin sa pamilya, explain namin na okay na siya. And ang family can come here anytime. Yes po. Alam ng family. Opo, alam nila. Sila mismo nagpupunta or pagka minsan kasi yung ibang family tamad, pero sinasabihan ko hindi pwede. Kailangan puntahan nila kasi iba yung present ng family talaga. May mga cellphone ba yan? Yes po. But Ay, yung iba meron, yung iba wala. Wala. Oh, Opo. because how do you also know what they're watching? Di ba? What they're doing? Opo. Si Bandam naman, magaling mga likot sa cellphone eh. Pero monitor namin yan na kailangan goods, hindi pwedeng mapasama. Okay. So ito yung mga babae. Opo. Hindi, sa baba yung mga babae. Yan, may dalawang. Alright. So ang dami mo dito. Ano pa parang ito kasi negosyo mo. Ay, hindi. Ano to?
Pati pang Japanese. Oh yes. Nag-close kasi yung Japanese restaurant ko sa Subic before pandemic. Kaya yan, tinatabi-tabi ko lang dito, ginagamit nila. Oo, yun na. Yun na lang, gamit na lang namin dito. Lalo na pag may okasyon. Rochelle, ano ang pakiramdam mo na ang mister mo, kumbaga, hindi lang pamilya ninyo ang pinagkakaabalahan niya? Di ba? Maraming ibang tao dito sa lugar ninyo. Proud po kasi ako sa kanya dahil yun po, nakakatulong kami sa mga mahihirap. Yun, hindi lang siya mabuting ama sa mga anak ko, hindi lang mabuting asawa sa akin, at mabuting tao rin po siya sa mga kababayan natin. Pero nagkaroon ba ng pagkakataon na kinabahan ka din, natakot ka? Kasi at the end of the day, may mga tao dito na hindi nyo kakilala. Sa safety niya, safety mo. Yes po, may times po, pero alam ko naman pong kayang-kaya niya po yan dito. Dati pa ba niyang ginagawa ito? Yes po, wala pa po kami sa social media, nagbibigay na po talaga siya. Oo. Yun po kasi ang goal ni Daddy Frankie. Yun, goal po namin na, kasi po nagkaroon po kami ng maliit na restaurant. Yun, nagbibigay-bigay po siya lalo na po sa mga walang kakayahan magtrabaho po. Pero ngayon lumalaki na yung mga, like itong shelter, malaki to. Alam mo yun, maganda pa nga itong shelter na to compared sa ibang government shelter siguro, no? Bilang misis, nasabi mo ba, Daddy, grabe naman yung ginagastos natin, pwedeng sa anak natin yan, sa pamilya natin. Hindi naman po. Ano po kasi, kung ano po yung gusto niya, sinusuportahan ko lang po siya. Kasi alam ko naman para sa mga kababayan natin. Yung sa mga anak naman po namin, meron naman po kami naka-separate doon. Oo. Nababasa mo for sure ang ilan na pinipraise siya, may ilan rin binabash siya. Yes po. What do you think of that? How do you feel? Sa pinipray siya, I'm proud. Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta talaga kay Daddy Frankie at sa amin po sa team. Sa mga nagbabash naman po, actually hindi naman po namin sila pinapansin na kasi magkakaroon lang ng malaking gulo eh. So sa amin, basta tuloy-tuloy lang po kami sa pagtulong, yun po yung goal po namin. Frankie, nandyan sa'yo ang tunay na kaibigan, tulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalo ng mga luwang di mo na kayang itago. Mapagmahal sa may sakit, matatanda man o paslit, at